Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis? At kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Last Tuesday, I uploaded yung part 1 ng aking Operation Balikganda sa mga bougainvillea kong tanim na nasalanta ng bagyo, and napakita ko doon are some of the bugis na nakalbo na at hindi na maganda ang kanilang itsura. And napakita ko din yung mga ginawa kong hakbang para mapanumbalik ang dati nilang ganda. And today is the continuation or the part 2 ng ating Operation Balikganda sa mga bugis na napinsala ng bagyo. Kaya naman tara at samahan mo pa rin akong ipagpatuloy ang nasimulan kong Balikganda program sa mga bougainvillea collections ko. Kaya naman dyan lang kayo. Since this is a continuation ng video from last time, mapapakita ko sa inyo yung mga ilan pang bugis ko na aking papagandahin. And most of these bugis ay old but definitely gold. Dahil sobrang kaganda pa rin ng mga ito once na mag-flower sila. Kung ako naman ang tatanungin, maganda naman talaga ang mga old varieties kasi aside sa mura sila ngayon, and pag namulaklak naman ay sobrang amazing naman. Umpisa na lang natin sa Chitra family. Old varieties ng Chitra na unang nagkaroon ako sa aking collection ay si Chitra India and si Chitra Mundorin. The very first time na nag-bloom ang dalawang ito, sobra talagang na-amaze ako kasi legit ang pagka-magical nila dahil sobrang colorful nila. And up until now, these two varieties ay buhay pa rin sila sa akin and they are giving flowers every year na sobrang gaganda. Another old variety ng Chitra na isa din sa magaganda ay si Chitra Sophia Indiana. Ibang klase din ang ganda nito and one of the bugis na natamaan ng bagyo ay siya. And isa sa mga bugis din na aking itrim ay siya din. And I think isa siya sa must-have na varieties kasi one time may nakita ako sa Facebook na grafted na Sophia Indiana and sobrang ganda niya. So ang dami niyang flowers tapos grafted siya. Para siyang top grafted. Ganon siya kaganda guys. Imagine nyo na lang kasi wala tayong picture na mapapakita but ang ganda niya talaga, promise. Another old variety na isa din sa magaganda at least galing sa akin ay si Roma Greenleaf. So this is just my opinion. Some would say na it's just an ordinary variety pero for me, she is beautiful. Why? Dahil for me, it's magical din ang bracts niya. Coming from pure white, then magiging light pink. She is pretty, tapos ang kagandahan pa sa kanya ay masipag siyang mag-flowers. Kaya naman ang ginawa ko ay nagtanim ako directly sa lupa para mas lalo pa siyang gaganda at magbibigay ng maraming flowers pag blooming season na. Ang daming varieties ng bougainvillea na sobrang gaganda at sobrang sisipag na mag-flowers kahit pa ang daming new varieties na nagsisilabasan ngayon. And previously, nag-upload ako ng mga bagong varieties ng bougainvillea na dagdag sa aking collection for 2025 edition. And watch yun guys kasi ang gaganda nila pero ang mamahal pa rin nila. Char! But most of these varieties ay kahit na may pagka-pricey, sulit naman dahil ang lalash nila at ang haba na mga sanga nila. Pwede na silang maging mother plant and pagkuhanan ng cuttings and scions for propagation. And soon, yan ang ating gagawin after nitong Operation Balikganda natin sa mga nasalantang bougainvillea natin. And itong mga new varieties na ito ay galing lang naman at na-order ko lang naman kay Ate Eileen Bonao from Urdaneta, Pangasinan. And gaya nga ng sabi ko kanina, same process lang din ang gagawin ko for rooted and grafted bugis, and kaibahan lang ay madami pang bugis na nakapila at nag-aabang sa turn nila for trimming at para sa pagpapaganda sa kanila.
At bago naman tayo magpatuloy and habang tayo'y nagpapaganda ng mga nabagyong bougainvillea and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na mga videos ko, gaya ngayon about bougainvillea care ng mga nasalantang bagyo. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Right now, wala pa ako sa kalahati ng mga bugis ko na aking aayusin, and sobrang dami pa nila. At sobrang dami na din ng mga cuttings na naputol ko, pero gaya ng nabagin ko sa last episode, hindi ko muna ito ipopropagate kasi tag-ulan pa and baka mas sisira pa ang mga ito, and magpo-focus muna ako sa pagpapaganda sa kanila. At saka na tayo magpo-propagate kasi magkakaroon din naman tayo ng another batch ng trimming before blooming season para sakto lang para maglabas pa ng mas maraming mga sanga na pwedeng maging labasan ng bracts. And since same process lang din ang gagawin natin, and malamang yung iba ay nagsasawa na, pero uulitin ko pa rin para naman sa mga bago dito sa channel ko. Una kong ginagawa is tinitrim ko muna sila, and yung iba ay hard pruning ang ginagawa ko. So, chine-check ko na mabuti ang mga sanga kung viable pa rin sila na maglabas ng bagong usbong, or healthy pa rin sila, or hindi pa sila nagkakaroon ng mga sakit like yung rust, yung orange na kulay sa mga sanga. Kasi pag hindi na, bye-bye na, at ititira lang natin yung mga magagandang sanga at mga healthy na mga sanga. So yung gagawin natin after trimming is yung fertilizing naman. So ang ilalagay kong fertilizer sa kanila ay yung Urea 46 na rich in and high in nitrogen content para mas mabilis ang paglaki at paglabas ng mga bagong mga sanga. And yung amount ng ilalagay nyo ay nakadepende lang sa laki ng bugis, kaya dapat careful lang tayo dito. And itong Urea 46 ay nabili ko lang sa online, so pwede nyo i-check yun guys online. And after fertilizing, ang next naman na gagawin natin ay yung maglalagay tayo ng additional soil sa mga bugis para mas maka-absorb sila ng nutrients at mas mabilis magkakaroon ng kapitan yung mga ugat. And yung second version ng patty mix ang inilagay ko, which is combination ng carbonized rice hull, good garden soil, and rice hull. Kasi may two versions ako ng potting mix. Yung version 1 ay potting mix for propagation, and the another version is the version 2, which is the potting mix for repotting naman. At saka naman natin lalagyan ng tulos or support para maging protection nila sa mga ulan at hangin na pwedeng makasira sa kanila dahil sa bali at pagyuko nila sa bigat. Ganyan lang ang proseso na ginagawa ko sa mga bougainvillea ko para mas bumalik ang ganda nila ng mas mabilis. In this portion naman ay yung dalawang bougainvillea ko na malalaki at sobrang lalash. Yung varieties nila ay si Red September na nasa left, and yung nasa right naman ay si Ruby Flame. These two varieties ay masisipag magbigay ng flowers, and si Ruby Flame ay isa sa favorite varieties ko alongside sa King Opal and Red Flame. So basically, yung Opal and Flame series ay paborito ko. And ang ganda naman din naman talaga ng Opal and Flame series, and sobrang dami ng varieties na andito. Andyan si King Opal, si Flame Red, Ruby Flame, Flame White, Purple Flame, Rainbow Flame. Tapos may mga golden and variegated versions pa ang mga ito na sobrang gaganda, and yung iba ay naging top rare pa, o diba?
Madali lang naman mag-alaga ng bougainvillea kasi hindi sila sobrang sensitive and hindi rin sila mahirap buhayin. Though may mga varieties na mahirap talaga, but most of the varieties ng bougainvillea ay madaling buhayin. And the best thing sa kanila ay low maintenance lang sila. And isa sila sa mabibilis na nakaka-recover sa mga bagyo and malalakas na ulan at hangin. Very resilient sila, parang tayong mga Pinoy lang. So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!